Mayong buntag ka natong tanan. Karong Domingo mga isuod sa ato pagsaulog sa kapitulo ng Domingo sulod sa tuig. Ato ang isaulog karon ang pontifical work of Saint Peter the Apostle or the Chair of Peter. Diyan sa authority sa ato ang Santo Papa mga isuod, daghan kayo mga tao nga anti-Catholic Church nga mo question about sa infallibility o infallibility sa Pope. Nga ang Pope ba? Infallible ba yun kini? Kasagaran nila mga isuod, ang infallibility sa Pope ma-misunderstood nila sa impeccable. Kay dako kayo diferensya ang impeccability o ang infallibility. Kay ang impeccability mga isuod o kini nga nagtudlo nga urang pasabot nga ang Pope dili makasala. Wa magtudlo ang simbahan nato niini o wa usab kini siya gabita sa simbahan. Apan ang infallibility mga isuod nagpasabot kini nga ang Pope is without error. Without error under his authority as a Pope in matters or on matters of when we mag-teach gani siya o magtudlo siya on matters of faith and morals. Aside from that, dili na infallible ang Pope. So, unsa man ini ang maong infallibility mga igsuon. Ang pagtudlog sa Pope, no, ang atong sa Papa, ang tudlog kanato about sa ato ang pagtuo o sa ato ang moralidad. Sama sa Biblia mga igsuon, kita mga Kristiyano, we believe na ang Biblia is inerrancy. Unsa man siya? Without error. Bisan pa kini siya gisulat o mga tao. Sama sa punto sa mga igsuon sa atong Santo Papa, kung under his authority, when he teaches about faith and morals, dili kayon siya masayok niini mga igsuon. Unsa man ang mga examples sa mga gitudlog sa ato ang simbahan under the infallibility of the Pope. First, during 18th century, unsa man ang ibuhat sa Pope, mao gayon ang teaching niya about immaculate conception. Gani, ang simbahan nagtuo gayon o kitang mga katawhan nagtuo gayon nga ang ato ang mahal na Birhen Maria ipakataw nga walay huling sa sala. Kay tungod siya ang bearer sa maong anak sa Dios dinhi sa kalibutan. Ikahimutan siya sa Dios. And God prepared Mary to be the mother of God. Ikaduha mga igsuon ang assumption. Ang assumption mga igsuon gibuhat usab kini o gitudlo kini sa simbahan kanato believing nga siya ang atong Malabing Maria namatay siya o isaka sa langit lawas o kalag. No, lawas o kalag. Mo kana ang gitudlo sa ato ang Santo Papa o sa ato ang simbahan. Ikatulo mga igsuon nga example niini sa under sa infallibility sa Pope o sa ang pagtudlo sa Pope na ang reservation sa priestly ordination ngadto lamang sa mga lalaki o bilin para sa mga babae. O wala ato karon kani siya wa kini gitangtang sa simbahan. Kay it is under the infallibility of the Pope of the Church. Ikatulo o ikapat ang igsuon ang pagtudlo sa simbahan about
sa kaning immorality of abortion. No, ang pagpakuha sa mga bata, mao ka na mga igsuon, nga usap-usap ka na sa mga dogma, sa mga teachings sa simbahan, nga dili kayo mabakwit. Sa ito pa, ang abortion, mga igsuon, dako ikin sanakot nga yatubang nato sa simbahan. Sunod ini mga igsuon, mao gayon ang immorality of killing the innocent, ang pagpatay nato sa mga inosente. Kung ikaw nakapatay ng inosente na tao, dako kay nagtulubagon nimo ngadto sa Ginoo. Kung daghan pa kaayo ang itudlo sa maompong sa ato ang masatupapa under sa iyang infallibility na dili kayo ni siya o atong ituan na di kayo masayo kayo mga igsuon. Upo kini ang nindot kayo kaayo. Kaya ang infallibility o ang authority ni Saint Peter o sa Santo Papa, ato kini makita sa Matthew 16:18. No, diin si Kristo, itawag niya si Simon o Pedro, nga pasabot bato, nga dini sa maong bato, tukuro niya ang simbahan. O ina niya si Pedro, kung unsa itugot nimo dinhi sa yuta, itugot usab ngadto sa langit. Kung unsa idilig nimo dinhi sa yuta, idilig usab dito sa langit. And this is the best proof na gihatagaan kayo ni Jesucristo, si Pedro, as the first pontiff o leader of His church in this world. Nga mamahimo ngayon siya na una ngayon nga pagulo sa maong simbahan ngayang itukod dinhi sa kalibutan mga igsuon. O mao kana ang atuang isaulog karon ang maong Seat of Peter or pontifical work of Saint Peter. Ato ni Ampo, ito kalimtan, si Pope Francis na naakaroon sa ospital nagpaayo sa iyang balatian. Kaya di ba nata, ang Pope, ang ako ang sa Papa, dililihat ngayon siya healthy. Ngayon, kay since matanong pa siya, usar man na niyang baga, hantod karon buhi o lagse kung nagpabilin siya na nagpaalagaron alam kanatong tanan. This is what God shows us kung yun sa niya kita ka pinangga. Kaya naman, wala ngayon ta niya piyain. That since then, until now, gayon siya fighter, gayon siya representative alang kanatong tanan to lead us with our faith and with our morals. Ugo ka na mga igsuon, nga nindot gayon kaayo. Kadiin kita punta magpadayon pagsuporta sa atong simbahan o magpadayon kita pag-ampo sa kaligod o kaligod sa atoang Santo Papa. Remember, mga igsuon, nindot kayo if there is someone who will guide us. Sama sa atong Ebanghelyo karon mga igsuon, nga gikuha o ato ang ibasa gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang Ginoo sa Jesucristo nagtudlo kanato og moral standard nato mga igsuon. Nga dili lamang na itudluan taniya kung unsa nato naandan, but God reminds us to go beyond what we believe. Sama ini mga igsuon nga itudluan kita og tulo ka moral standard. Una, mercy. Kaniba ato ang kaluoy that God reminds us that He is a merciful God na ang Ginoo sa kanunay siya nalupoy kanato makasasala o dili makasasala. Ang Ginoo nagpadayon kayon sa iyang kalupoy kanato. Ikaduha, mga igsuon, generosity. Ang paghatag o pagtabang nato sa atong isigataw, this is not just a moral obligation
obligation. Kung dili, this is part of being Christian. Remember that Christ, walang siya muhatag kung unsay naa sa iyaha. Kung dili iyang ihatag, apil na ang iyang kinabuhi alang kanatong tanan. Dili tag muhatag lamang mga igsuon, kay naa tay ipangayon. Kung dili, ang Ginoo nagtudlo kanato, na kinahanglan kita. This it is our obligation as a Christian to help without thinking any in return. Now, di kita muhatag lamang kay makabayad siya o mauli niya o ganahan lang ta kung dili muhatag ta because we need to give. Ikatulo, mag-igsuon ang gugma na gihatag sa Dios alang kanatong tanan. That kita, what is God? God is love. Umo kini ang nature sa Ginoo mga igsuon. That God reminds us that we should not only love those who are lovable to us, or we should not love only people nga nahigugmaw sa kanato. And even the sinners do that. Bisig mga sasala, muhimo man na sa pagigugma, ganito sa mga taong nahigugma kanila. Pero how about those people who are unlovable? Those who are kanang mga to, i-consider na enemy na to, kato mga tao na nagdaot na to, kato mga tao na nagubag sa atong reputation, kato mga tao na nagpasakit ka na to. Worthy ba sa atong love? O sa may tubag? Yes. They are worthy to be loved. Kaya naman, mauman ka na ang sugo sa Ginoo kanato. Kaya ang moral standard na ihatag sa Ginoo kanato, dili kayo kinisya babakwit. Dili kayo kinisya masayong. Dili kayo kinisya or kinisya, they are given without error. Kaya naman, because this is what God wants us to live in our life. To be merciful, to be charitable, and always ready to love and share His love to others. Sama sa ato ang Ginoong Hesus Kristo. Amen. Manindog ang tanan.